Nang mabalitaan ng ina-in-law at kabit ng kanyang asawa ang pagkamatay ni Maria Maya de la Cruz na nagdadalang tao habang nanganak, labis silang nagalak. Ngunit sa sandaling iyon, may bumulong ang doktor, kambal. Ito ang kuwento ng isang buntis na idineklarang patay dahil sa matinding pagdurugo habang nanganganak sa ospital ng Maynila noong Abril 2019, natakpan ng tela ang kanyang mukha. Tumigil ang monitor ng puso at tila nagwakas na ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kamalayan pa rin siya. Sa kanyang katawang hindi niya maigagalaw, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang asawa at ng ibang babae. At muling bumulong ang doktor, kambal. Mula sa araw na iyon, sa loob ng 3 araw, nabalot ang kanyang buhay sa kadiliman, isang kadilimang kinuha ang kanyang buhay sa katahimikan. Isang ganap, mabigat, at walang katapusang kadiliman. Hindi makahinga si Maya. Hindi niya nga matiyak kung humihinga pa ba siya. Hindi niya maramdaman ang kanyang katawan. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga braso, mga paa o mga labi. Ang tanging naroon ay ang kanyang kamalayan na lumulutang sa kadiliman. Para siyang isang tao na lumubog sa malalim na tubig. Ngunit nakakarinig siya. Ang hindi regular na tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Heart pacemaker ba iyon o iba pang kagamitang medikal? Hindi alam ni Maya. Ang kanyang mga kaisipan ay malabo tulad ng ulap at nagkalat tulad ng basag na salamin. Gaano nakatagal, boses iyon ng isang hindi pamilyar na lalaki. Malamig, pagod at walang emosyon. Alas 4:20 ng umaga, sagot ng isa pang boses. Babae yon. Nurse kaya? Naisip ni Maya. Alas 4 ng umaga. Bakit sa madaling araw? Sa sandaling iyon, sumalubong ang sakit. Bigla at malupit. Isang matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan ang tumagos sa kanyang kamalayan. Gusto ni Maya sumigaw, ngunit walang lumabas na boses. Hindi niya maigalaw ang kanyang bibig. Ang kanyang dila ay mabigat tulad ng bato. Gumalaw, pakiusap, gumalaw, walang nangyari. Hindi humihinto ang pagdurugo. Narinig niya ang boses na nagmamadali. Isang batang doktor. May halong takot ang kanyang boses. Handa na ba ang dugo? Naka-4 na bags na tayo. Pero ipagpatuloy nyo. Huwag kayong titigil. Mabilis ang mga yabag. Ang tunog ng pagbabanggaan ng metal na instrumento. Ang pag-aalala ng isang tao. At mula sa kung saan, isang iyak, isang sanggol. Sa sandaling iyon, nagbalik ang alaala ni Maya. Panganganak. Nanganganak siya. Hindi, nanganak na siya. Kailan ba nagsimula ang labor pains? Kagabi, tinawagan niya ang kanyang asawang si Kenneth Ken de Guzman. Sinabi nitong nasa inuman siya. Maingay ang boses nito. Narinig niya ang tawanan ng mga babae. Hindi ako makakapunta ngayon. Mahalaga ang meeting ko. Sumakay si Maya ng taxi mag-isa sa gabing bumubuhos ang ulan. Ospital ng Maynila, malamig na pasilyo, ilaw ng fluorescent, amoy ng disinfectant. At ngayon, ang kadilimang ito, patuloy na bumababa ang presyon ng pasyente. Hindi stable ang tibok ng puso, nasa delikadong level din ang oxygen saturation. Nagiging mas nagmamadali ang boses. Nakaramdam si Maya ng takot, isang primal na takot. Mamamatay na ba ako ngayon? Maria de la Cruz. Maria de la Cruz. Naririnig mo ba ako? Tila may pumapalo sa kanyang mukha. Ngunit hindi makasagot si Maya. Hindi na sa kanya ang kanyang katawan. Walang pupil reaction. Mahina ang pulso. Maghanda kayo. Maghanda para saan? Nataranta si Maya. Kailangan niyang mabuhay. Ipinanganak ang kanyang sanggol. Narinig niya ang iyak nito. Ang sarili niyang sanggol, ang sarili niyang anak na babae. Naging ina siya. Hindi siya maaaring mamatay ngayon. Pakiusap. Diyos ko, pakiusap. Ngunit hindi sumagot ang Diyos. Sa halip, dumating ang malamig na katahimikan. Nagbago ang tunog ng makina. Mula sa beep, beep, beep ay naging mahaba at tuloy-tuloy na PAA, cardiac arrest, defibrillator. 1, 2, 3. Umakyat ang katawan ni Maya. Hindi, pakiramdam niya ay umakyat ito. Tumagos ang sakit sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi pa rin siya makagalaw. Ulit. 1, 2, 3. Muling electric shock. Muling matinding sakit. At muling ang nakakatakot na mahabang tunog na iyon, piip.
I-record ang oras. Boses iyon ng matandang doktor. Pagod, puno ng kalungkutan, at sumuko. Alas, 4:52 ng umaga. Pasyente, Maria de la Cruz, 28 taong gulang. Pagkamatay dahil sa pagdurugo. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Mabigat, pinal, at hindi na mababawi. Mali, hindi ako patay. Narito ako. Naririnig ko. Nararamdaman ko. Ngunit walang nakarinig. Kumalat ang tela sa kanyang mukha. Isang puting tela. Malamig at mabigat na tela ang tumakip sa kanyang mukha. Gusto ni Maya sumigaw. Gusto niyang punitin ang tela, bumangon at sumigaw na buhay siya. Ngunit nakakulong lang siya sa kadiliman. Lumayo ang mga yabag. Bumukas at sumara ang pinto. Naging tahimik ang silid. Masyadong tahimik, ang ulan lang ang pumapalo sa bintana. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang boses mula sa pasilyo. Mr. De Guzman, Ma'am Elena, dito po kayo. Kilala ni Maya ang pangalan na iyon. Elena De Guzman, ang kanyang ina-in-law. Nasaan ang manugang ko? Malamig at matalas ang boses ni Elena. Walang kalungkutan, walang pag-aalala. Isang boses na parang ginagawa lang ang trabaho. Kamatay po kanina. Nakikiramay po kami. Malusog po ang sanggol. Babae po. Isa lang? Kakaiba ang tanong. Bakit niya itinanong kung isa lang? Opo. Iyon ay kasinungalingan. Narinig ni Maya ang dalawang iyak. Mahina, ngunit malinaw na dalawang sanggol. Kambal. Kailan po namin mapaproseso ang mga papeles? Bukas po ng umaga, sa opisina. Sige, pupunta kami noon. Hindi pa rin matawagan ng asawa ko. Walang pagtataka sa boses ni Elena. Parang inaasahan na niya. Lumapit ang mga yabag. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena sa silid. Naamoy ni Maya ang pabango nito. Isang mamahaling pabango. Hindi angkop sa isang lugar tulad ng punerarya. Tumayo si Elena sa tabi ng kama na natatakpan ng tela. Matagal itong hindi nagsalita at tahimik na bumulong. Tapos na rin. Tapos na? Ano ang tapos na? Lumayo ang mga yabag. Sumara ang pinto. Naiwan si Maya mag-isa. Sa kadiliman, sa ilalim ng tela, nakakulong sa sarili niyang katawan. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Ilang minuto, ilang oras, pakiramdam niya ay magpakailanman. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto. Patay na talaga siya, boses iyon ng babae. Matining, balisa, at pamilyar. Erica Salazar, nanlamig ang puso ni Maya. Hindi, tumigil na nga pala ang puso niya. Ngunit binalot ng shock ang kanyang kamalayan. Erica Salazar, kasamahan sa trabaho ng kanyang asawa. Hindi, higit pa doon, sinabi ng doktor, boses ni Ken. Sa wakas ay dumating ang kanyang asawa. Ngunit walang kalungkutan sa boses nito. Pagod lang. Kailan lalabas ang insurance? Tanong ni Erica. Mga 1 buwan daw. May investigation period pa. Masyadong matagal. Wala tayong magagawa. Kailangan daw ng confirmation procedure dahil biglaan ang pagkamatay. Ano raw sabi ng mama mo? Okay raw. Ituloy lang daw ang plano. Plano? Humigpit ang kamalayan ni Maya. Anong plano? Anong plano? Paano ang bata? Si mama na raw ang bahala. Sa bahay mo muna pansamantala. Bakit sa akin? Kailangan may mag-alaga pagkatapos ng hospital. Hindi pa tayo handa sa bahay. Hanggang kailan? Hindi bababa sa 2 buwan. Narinig niya ang pagbuntong hininga. Kay Erica iyon. Ang daming abala. Konting tiis lang. Pagtapos na ang lahat, magagawa na natin ang gusto natin. Lumapit ang mga yabag sa kama. Si Ken iyon. Itinaas nito ng bahagya ang tela. Naramdaman ni Maya ang tingin nito. Patawad, bulong nito. Ngunit walang paghingi ng tawad sa boses nito. Mga salitang kailangan lang sabihin para sa formalidad. Muling ibinaba ang tela. Tara na, wala na tayong magagawa dito. Lumayo ang mga yabag ng dalawa. Sumara ang pinto. Muling katahimikan. Sa kamalayan ni Maya, may nabasag. Tiwala kaya? Pag-ibig kaya? O ang mismong mundo na kanyang kilala. Sinimulan niyang maunawaan, dahan-dahan, kasama ang sakit. Hindi ito aksidente. Gusto nila ito. Gusto niya sanang umiyak. Ngunit walang lumabas na luha. Muling lumipas ang oras, at sa ikatlong pagkakataon, bumukas ang pinto.
Maingat ang mga yabag, tumigil, at muling lumapit. Kakaiba naman. Boses iyon ng batang doktor kanina. Narinig niya ang tunog ng kung ano ang hinahawakan nito. Tunog ng makina, di tunay ngang cardiac arrest. Pero, nanginig ang boses nito. May malamig na humawak sa pulso ni Maya. Daliri. Kinukunan siya ng pulso. Mahaba. Ang paghinga ng doktor ay bumilis. Imposible. Lumabas ito sa pasilyo. Nurse. Nagbalik ang mga yabag. Marami sila. Ano po iyon, Doc? Pasyente Maria de la Cruz po yan, Doc. Yung idineklarang patay. Opo. Pero, malalim na huminga ang doktor at bumulong ng mga salitang imposible. Kumikilos ulit ang puso niya. Kumalat ang katahimikan. At ang boses ng doktor ay lalong humina. Mas lalo siyang natatakot. Sandali, ang monitor na ito may 2 tibok ng puso. Ha? 2 magkaibang tibok ng puso ang na-detect. Isa ay mahina, ang isa ay hinawakan nito ang tiyan ni Maya. At napagtanto niya, ang bagay na nakaligtaan nilang lahat. Kambal sila. Nanginig ang boses nito. May isa pa sa loob. Huminto ang mundo. Ang tunog lang ng ulan ang nagpatuloy. At sa kadiliman, sa loob ng babaeng idineklarang patay, ang pangalawang buhay ay lumalaban upang ipanganak. Ang pasilyo ay biglang napuno ng mga yabag at boses. Tumakbo ang mga doktor. Itinulak ng mga nurse ang mga makina. Tunog ng metal. Mga boses na naguutos. Mga boses na sumisigaw ng emergency action. Ihanda ulit ang operating room. Tawagan ang OB/GYN team ngayon na. Narinig ni Maya ang lahat ng iyon. Sa kadiliman, nakakulong pa rin sa katawan na hindi niya magalaw, ngunit ngayon, naunawaan niya. Hindi siya patay. Isa sa kanyang mga sanggol ay hindi pa naipapanganak. Kambal. Nagdadalang tao pala siya ng kambal. Bakit walang nakakaalam? Ultrasound? Regular check-ups? Sinubukan ni Maya alalahanin. Ngunit malabo pa rin ang kanyang alaala. Hindi siya nakakuha ng sapat na prenatal check-up. Wala siyang pera. Tinanggihan ng ina-in-law niyang si Elena de Guzman. Ang sinasabi nitong hindi kinakailangang check-up. Basic lang. Yung pinakamura lang. Ngayon, pakiramdam niya, alam na niya ang dahilan. Suriin ang kamalayan ng pasyente. May nagbukas ng takip ng kanyang mata. Itinutok ang malakas na ilaw. Gusto ni Maya sumagot. Gusto niya kumurap. Ngunit wala siyang magawa. Walang pupil reaction pa rin. Ngunit may bahagyang brainwave activity. Posibilidad NJ, vegetative state. Ngayon, ang sanggol muna. Bilisan. Inangat ang katawan ni Maya. Nagsimulang gumalaw ang kama. Dumaan ang ilaw ng fluorescent sa kanyang nakapikit na mga mata. Ibang pasilyo. At ang operating room. Malamig, maliwanag, at masyadong malinis na lugar. Hindi na kailangan ng anesthesia. Walang kamalayan ng pasyente. Hindi. Nandito ako. Nararamdaman ko. Ngunit walang nakarinig. Biniyak ng scalpel ang kanyang tiyan. Sumabog ang sakit. Pakiramdam niya ay milyong piraso ng basag na salamin ang pumunit sa kanyang mga ugat. Gusto ni Maya sumigaw. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang mamatay. Ngunit nakahiga lang siya doon. Nakikita ko na ang sanggol. Maingat na inilabas. Isang iyak, mahina at nanginginig. Isang maliit na iyak. Babae, mahina ang vital signs, pero stable. Dalhin sa NICU, lumayo ang mga yabag. Kasama ang iyak ng sanggol. Punit ang puso ni Maya. Hindi man lang niya nakita ang kanyang anak. Hindi man lang nahawakan. Narinig lang ang iyak. Buhay ka. Buhay ka rin. Muling nagdurugo ang pasyente. Pigilan ang pagdurugo. Ihanda ang dugo. Muling nagsimulang lumaban ang mga doktor para sa kanya. Naramdaman ni Maya ang kanilang pagpupunyagi, pagdidiin, gamot. Nagiging stable ang vital signs. Sige, ipagpatuloy. Lumipas ang oras. Hindi alam ni Maya kung gaano katagal. Sa wakas, natapos ang operasyon. Dalhin sa ICU. Nakontak na ba ang pamilya? Opo, nasa waiting area po. Waiting area. Humigpit ang kamalayan ni Maya. Naroon sila. Si Elena, si Ken at marahil si Erica. Dinala siya sa ibang silid, isang mas tahimik na lugar. Napapalibutan siya ng mga makina. Beep. Bumukas ang pinto.
Maaari na po kayong pumasok, pamilya. Ngunit sandali lang po. Mga yabag. 3 sila. Kumusta ang kalagayan niya? Boses ni Elena. Walang emosyon pa rin. Seryoso po. May posibilidad na may pinsala sa utak. Matagal na po kasing nawalan ng oxygen ang supply. Hindi pa po natin masasabi kung kailan babalik ang kamalayan niya. Kailangan lang po nating obserbahan. Gaano katagal? Tanong ni Elena. Minimum po ng 1 buwan. Kung sa panahong iyon ay hindi pa rin bumalik ang kamalayan niya, huminto ang doktor. Kailangan na po nating isaalang-alang ang pagtanggal ng life support. Kumalat ang katahimikan. Naiintindihan. Masyadong mabilis ang sagot ni Elena. Masyadong walang pakialam. Umalis ang doktor. At sila lang ang natira. Matagal walang nagsalita. Narinig ni Maya ang kanilang paghinga. Ang mabagal at kalmadong paghinga ni Elena, ang hindi regular na paghinga ni Ken, at ang mabilis at balisang paghinga ni Erica. 1 buwan ay sapat na. Unang nagsalita si Elena. Mahina ang boses nito. Kalkulado. Para saan? Tanong ni Ken. Para ayusin ang lahat. Ang papeles, ang pagpaparehistro, ang insurance, ang ari-arian. Oo. Nanginig ang boses ni Ken. Pakiramdam ng pagkakasala o takot? Ang mga bata? Tanong ni Erica. Ang isa ay nasa NICU. Malusog daw. Ang isa naman, katahimikan. Mahaba at mabigat na katahimikan. Nasa ICU. Mahina. Kakayanin kaya? Hindi alam ng mga doktor. Kung huminto si Erica. Kung ano? Matalim na tanong ni Elena. Kung hindi siya, kakayanin. Hindi ba mas madali iyon? Tumagos ang shock kay Maya. Ang aking sanggol, ang aking anak na babae. Gusto nilang mamatay ang anak ko. Maaaring mas madali nga. Malamig na sagot ni Elena. Pero kung 2 sila ang makakaya, kailangan nating baguhin ang plano. Paano? Bumuntong hininga si Elena. Ang isa ay kailangan nating ipadala sa ibang lugar. Ibang lugar? May kakilala ako na gustong magkaroon ng anak. Nabasag ang mundo ni Maya. Ibebenta nila ang kanyang anak na babae. Hindi ba iligal iyon? May halong takot ang boses ni Ken. Kung mag-iingat, ayos lang. Huwag lang ipaalam sa sinuman. Pero alam mo ba kung gaano karaming pera ang kailangan mo ngayon? Matalim ang boses ni Elena. Ang utang sa kumpanya, ang utang sa credit card, lahat ng problemang ginawa mo, ang deposito ng apartment ni Erica. Paano mo babayaran ang lahat ng iyon? Katahimikan. Sapat ba ang insurance? Tahimik na tanong ni Erica. Na ba 5 milyon? Hindi sapat, pero magandang panimula. At kung ibebenta natin ang bata, makakakuha tayo ng mga 3 milyon pa. Mga numero. Ang kanyang anak ay naging numero. Ang pagpaparehistro? Tanong ni Ken. Isa lang ang iparehistro. Yung malusog. Ang isa, kung hindi iparehistro, parang hindi rin nag-exist. Naiintindihan? Opo. Gumalaw ang mga yabag. Lumapit si Elena sa kama. Naramdaman ni Maya ang kamay nito na humawak sa kanyang braso, malamig at tuyong kamay. Patawad, Maya, bulong ni Elena. Ngunit walang paghingi ng tawad sa boses nito. Pero nagawa mo na ang iyong tungkulin. Nanganak ka na. Kami na ang bahala. Binitawan ang kanyang kamay. Tara na, wala na tayong magagawa dito. Patungo sa pinto ang 3 yabag. Ken, huminto si Elena. Opo, burahin ang history ng telepono mo. Lahat ng mensahe na nag-usap kayo ni Maya. Bakit po? Para sigurado. Baka magkaroon ng investigasyon. Investigasyon? Biglaan ang pagkamatay, di ba? Kumpirmasyon lang ng insurance company. Oo. At Erica. Opo. Huwag mong sabihin sa sino man na nagkikita tayo pansamantala. Naiintindihan? Opo, naiintindihan ko. Bumukas ang pinto. At Ken. Opo, ang huling salita. Ang pinakamalamig na salita. Kung magising si Maya. Katahimikan. Kung magising siya, ano ang gagawin natin? Nanginig ang boses ni Ken. Dahan-dahang sumagot si Elena. Hindi mangyayari iyon. Ano ang sabi ng doktor? Pinsala sa utak. Kakulangan ng oxygen. Pero walang kung, buo ang boses ni Elena, malamig tulad ng yelo. Sa loob ng 1 buwan, tapos na ang lahat. Sumara ang pinto. Umalis sila. Naiwan si Maya mag-isa, kasama ang mga makina.
kasama ang kadiliman. At ngayon alam na niya. Gusto nila na hindi siya magising. Gusto nilang mamatay siya upang kunin ang kanyang mga anak, upang kunin ang lahat, at parang walang nangyari. Beep. Patuloy na tumutunog ang monitor. Bilang patunay na narito pa siya, na lumalaban pa siya, at na narinig niya ang lahat. Alas 5 ng umaga, ang NICU ng Ospital ng Maynila ay napuno ng malambot na kulay rosas na ilaw. Sunod-sunod ang mga incubator, at sa loob nito, humihinga ang maliliit na buhay. Tahimik na kumilos ang mga NARS, sinisigurado ang mga sanggol, tibok ng puso, oxygen level. Sa harap ng isa sa mga incubator, tumigil ang matandang NARS na si Faye Mendoza, ang sanggol na ito. Sinuri niya ang chart. Walang pangalan, nakasulat lang na sanggol ng De La Cruz. Nasa ICU ang ina. Ang ama naman, umalis nang hindi sinisulat ang mga papeles, sabi ng batang nurse na katabi niya. Kakaiba, di ba? Karaniwan ay agad silang nagre-rehistro. Hindi sumagot si Faye. Nagtrabaho siya sa ospital ng mahigit 30 taon. At marami na siyang nakita. Masyadong marami. Mga sanggol na hindi gusto, mga sanggol na itinago, mga sanggol na inabandona. Ma'am Faye, nagmamadaling pumasok ang isa pang nurse. May tawag mula sa ICU. Bumubuti raw ang kalagayan ng ina ng sanggol na De La Cruz. Lumaki ang mga mata ni Faye. Kambal sila? Opo. Walang nakakaalam, tila. Nakita raw habang inooperahan via C-section. Sinuri muli ni Faye ang chart. Walang nakasulat na kambal. Walang prenatal records. Walang ultrasound photos. Kakaiba, bulong niya. Ano po? Sa panahong ito, may mga kambal pa rin ba na hindi nalalaman? Dapat malalaman sa basic tests pa lang. Inangat ng batang nurse ang balikat. Siguro po mahirap sila, hindi nakapag-check up. Hindi, alam ni Faye. Hindi iyon ang dahilan. Naalala niya ang nangyari kagabi. Ang babaeng nakita niya sa waiting room, ang matandang babae na may mamahaling handbag at malamig ang mga mata. Sinabi nitong ina-in-law siya ng pasyente. At ang batang lalaki, sinabi nitong asawa siya. Ngunit hindi pula ang mga mata nito, walang luha, at isa pang babae. Masyadong malapit ang pagkakaupo. Sinabi nitong kaibigan, ngunit hindi mukhang kaibigan. Kailan po darating ang sanggol? Tanong ni Faye. Mamayang hapon po, siguro. Kailangan pa raw obserbahan. Mahina raw ang kalagayan, pero stable. Tumango si Faye. At muling tiningnan ang sanggol sa incubator. Maliit, perpekto ang mukha. Nakapikit ang mga mata. Maliit na kamao. Kayo ang problema, di ba? Tahimik siyang bumulong. Hapon. Nakatayo si Elena de Guzman sa pasilyo sa harap ng opisina ng ospital. Katabi niya si Ken. Mukha itong pagod. Tila hindi pa natutulog. Handa ka na ba? Tanong ni Elena. Opo. Nanginig ang boses ni Ken. Magpakatatag ka. Huwag kang magpahalata. Naiintindihan ko. Pumasok sila sa opisina. Magandang araw. Nandito po kami para mag-register ng kapanganakan. Nag-angat ng mukha ang staff. Isang babaeng nasa gitnang edad. Ano po ang pangalan ng sanggol? Tiningnan ni Elena si Ken. Kinuha ni Ken ang isang papel. Nami po de Guzman. Ang pangalan sa kanji ay Nami, Same. Pinindot ng staff ang computer. Pangalan po ng ina? Maria de la Cruz. Petsa ng kapanganakan? Sumagot si Ken. Ipinagpatuloy ng staff ang pag-encode. Isa lang po ang sanggol, tama po ba? Sa sandaling iyon, kumalat ang katahimikan. Masyadong mahaba ang katahimikan. Nag-angat ng mukha ang staff. Opo, isa lang. Mabilis na sagot ni Elena. Ngunit sa medical records, 2 po nakasulat. Maling impormasyon iyan. Matalim ang boses ni Elena. Mali po. Opo. Nagkamali raw ang mga doktor sa una. Akala nila kambal pero hindi raw. Kumunot ang noo ng staff. Ngunit sa records po ng NICU, 2 po nakasulat. Pakibago iyan. Diretso ang tingin ni Elena sa mga mata ng staff. Malamig at buo ang kanyang tingin. Nagpakita ng pagkadismaya ang staff. Kakaiba naman. Karaniwan ay hindi nagkakamali ng ganito. Tao lang ang mga doktor. Nagkakamali rin. Kinumpirma ko na mismo sa doktor. Isa lang ang sanggol. Nami de Guzman. Isa lang. Nag-atubili ang staff ng ilang sandali at bumuntong hininga. Sige po. Ire-register ko po bilang isa. Ginawa ang mga papeles. Pinirmahan.
Nami de Guzman, opisyal na umiral ang pangalan na iyon, at ang isa pang sanggol, walang pangalan, hindi na umiral. Alas, 2 ng hapon, dinala ang maliit na incubator mula sa ICU patungo sa NICU. Sanggol na De La Cruz B po, sabi ng nurse kay Fe. Tiningnan ni Fe ang incubator, isa pang maliit na buhay. Mas maliit kaysa sa A, mukhang mas mahina, ngunit buhay. Ang maliit na dibdib ay umaakyat at bumababa. Kambal sila, tama? Tanong ni Fe. Opo. Naka-DNA test na rin po. Identical daw po. Identical. Dalawang magkaparehong buhay. Ngunit isa lang ang may pangalan, isa lang ang umiral. Tumawag si Fe sa opisina. Hello, pakikumpirma po ang birth certificate ni Maria de la Cruz. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang sagot. Isa lang po ang nakaregister, Nami de Guzman. Isa lang, opo. Walang bang kambal na nakarehistro? Wala po. Bakit po? Binaba ni Fe ang telepono. Alam niya kung ano ang nangyayari. Nakita na niya ang ganitong bagay sa loob ng 30 taon. Mga sanggol na hindi gusto, lalo na ang mga babae. Mga sanggol na may kapansanan. At minsan, kambal. Ang isa ay aalagaan, ang isa ay itatago, ang isa ay ibebenta. Hindi, bulong ni Fe. Sa pagkakataong ito, hindi. Pumunta siya sa boss niya. Ma'am, pakitingnan po, ang kaso ni Maria de la Cruz. Bakit? Kakaiba po. Kambal sila. Pero isa lang ang nakaregister. Sinuri ng boss ang records. Nagkamali siguro sa una. Hindi po pagkakamali. Kinumpirma ko. Talagang kambal sila. Kung gayon, bakit isa lang? Hindi ko po alam. Pero may mali. Bumuntong hininga ang boss. Fe, ano ang magagawa natin? Sinasabi ng pamilya na isa lang ang ire-register. Hindi ito trabaho natin, alam mo ba? Medical staff tayo, hindi pulis. Sumara ang bibig ni Fe. Tama ang boss niya. Wala silang magagawa. Legal, opisyal. Alas, 8 ng gabi. Pumasok si Erica sa silid ng pasyente. Lumingali nga siya. Busy ang mga nurse. Walang nagbigay pansin. Tumayo siya sa tabi ni Elena. Ano ang nangyari? Mahinang tanong ni Erica. Isa ang nirehistro. Ang isa, wala na sa papeles. Hindi na umiral. Kung gayon, tiningnan ni Elena si Erica. May kakilala ako, mag-asawa, na gustong magkaroon ng anak. Adoptive parents? Parang ganoon. Di official, 5 milyon. Lumaki ang mga mata ni Erica. Ganoon kalaki? Dahil malusog na babae, may demand. Kailan? Mga 1 linggo, kapag mas malakas na ang sanggol. Tiningnan ni Erica ang ICU. Sa kabila noon, nakahiga si Maya. Si Maya. Ano ang sabi ng doktor? Maliit ang posibilidad na magising, putol ni Elena. Pero kung, walang kung, at kahit magising pa siya, huminto ito. Malamig na kumislap ang mga mata nito. Paano niya patutunayan na nanganak siya ng kambal? Isa ang records, isa ang registered. Lahat ng papeles, isa. Naunawaan ni Erica, isang perpektong plano, isa sa mga sanggol ay hindi na umiral, opisyal, legal. Kaya kung mawala man ito, walang makakaalam. Matalino, sabi ni Erica, humanga. Hindi ito ang unang beses. Malamig na ngumiti si Elena. Ha? Wala. Kinuha ni Elena ang bag. Tara na, bukas na lang ulit tayo babalik. Lumabas ang 2 babae sa silid. Tahimik ang pasilyo. Ngunit sa likod ng ventilation, isang maliit na pulang ilaw ang kumukurap. Security camera, recording. At ang recording na iyon, mamaya, matagal na mamaya, ang babago sa lahat, sa parehong oras, sa NICU. Nakatayo si Faye sa pagitan ng 2 incubator, A at B. Nami at ang sanggol na walang pangalan. Patawad, bulong niya. Hindi kita naprotektahan, ngunit nagpasya siya. Hindi siya susuko. Makakahanap siya ng paraan. Para protektahan ang maliit na buhay na ito, ang sanggol na walang pangalan na ito. Kahit hindi ito ang trabaho niya. Kahit walang pakialam ang iba, may pakialam siya. Dahil 30 taon na ang nakalipas, siya rin ay isang sanggol na hindi gusto. Lumipas ang 3 araw. Nakahiga pa rin si Maya sa ICU. Pinapanatili ng mga makina ang kanyang buhay. Ang ventilator ay nagpapahinga para sa kanya. Ang IV drip ay nagbibigay ng nutrisyon. At ang monitor ay nagtatala ng tibok ng puso. Beep, beep, beep.
Isang walang katapusang ritmo, hindi pa rin siya makagalaw, hindi pa rin niya mabuksan ang kanyang mga mata. Ngunit nakakarinig siya, ang mga yabag ng mga nurse, ang pag-uusap ng mga doktor at ang mga bisita. Araw-araw, mga alas 2 ng hapon, dumarating si Elena, eksaktong 10 minuto. Sa paraang formal, hindi rin ito umupo. Tumayo lang sa tabi ng kama, tiningnan ang relo at umalis. Walang pagbabago sa kalagayan, di ba? Laging tanong ni Elena. Opo, wala po. Laging pareho ang sagot ng mga nurse. Ganoon ba? May halong ginhawa ang boses ni Elena. Pareho lang ngayon. Ngunit ngayon, iba. Ngayon, kasama niya si Erica. Nandito po kami para bumisita, masiglang sabi ni Erica sa nurse. Kaibigan po ba? Opo. Classmate po sa college. Kasinungalingan yon. Hindi nakilala ni Maya si Erica sa college. Si Erica ay junior ni Ken sa kumpanya. At sa loob ng 1 taon, higit pa doon, pumasok ang 2 babae sa silid ng pasyente. Sumara ang pinto. Magpapalit na siguro ng shift ang mga nurse? Tanong ni Elena. Opo, ito ang pinakamababa ang tao. Mabuti. Kinuha ni Elena ang isang sobre ng papeles mula sa kanyang bag. Ano po iyan? Insurance papers. Kailangan pirmahan. Ngayon po? Oo. Para mabilis ma-process, para mabilis lumabas ang pera. Kumaluskos ang tunog, kumalat ang papel. Pirmahan dito, dito rin, at dito. Ito lang po? Oo. Si Ken ang beneficiary. 12 million, tama? Opo. Kumalat ang katahimikan. Pero hindi ba talaga siya magigising? May halong takot ang boses ni Erica. Ano ang sabi ng doktor? Malubha raw ang pinsala sa utak. Maraming brain cells ang nasira dahil sa kakulangan ng oxygen. Kahit ganoon, walang kung. Buo ang boses ni Elena at kahit magising pa siya, walang problema. Bakit po? Magiging gulay siya, walang alaala, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Talaga po? Oo, sinabi ng doktor. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, malubhang kapansanan pa rin. Bumuntong hininga si Erica. Sa kamalayan ni Maya, may umapaw, galit, mainit, malaking galit. Nandito ako, naririnig ko, naaalala ko ang lahat. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa rin sumasagot. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Erica. Malusog sila. 2, malapit na nating ibenta. Sa susunod na linggo, kapag mas malakas na yung mahina, sigurado po ba ang pera? Cash daw ibibigay para hindi matrack. Maganda. Narinig ang tunog ng pagtitiklop ng papel. Muling ibinalik ni Elena ang mga papeles sa kanyang bag. By the way, maingat na sabi ni Erica, ang pangalan na Nami, ako ang nagbigay. Okay lang ba? Pakiramdam ni Maya ay tumigil ang kanyang puso. Ano? Ika mo? Magandang pangalan. Walang pakialam na sagot ni Elena. Nami, ibig sabihin ay kulay ng tag-araw. Para raw magningning tulad ng tag-araw. Magandang pangalan. Kung may magtanong, pwede ko bang sabihin na ako ang nagbigay? Gawin mo, magiging ina ka na. Ina. Ang salitang iyon ay tumusok sa kamalayan ni Maya. Si Erica ang magiging ina ng kanyang anak na babae. Ano ang sabi ni Ken? Susundin niya ang sasabihin ko, sabi ni Elena, tumatawa. Ganoon naman palagi, di ba? Kahit ano ang sabihin ng nanay, susundin. Oo. Ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi raw po alam ni Maya iyon? Hindi niya alam, siguro, dahil inosente siya. Nagtawanan ang 2 babae. Malamig, matalim na tawa. Pakiramdam ni Maya ay nadudurog ang kanyang kaluluwa. By the way, ang libing? Tanong ni Erica. Libing. Hindi pa siya patay, anong libing? Mamaya, simple lang. Hindi kailangang gumastos. Ang pamilya, ang mga magulang ni Maya, malamig na lumubog ang boses ni Elena. Kinontak ko na. Ilang araw na ang nakalipas. Ano ang sabi nila? Namatay raw ang anak nila habang nanganganak. Hindi sila makakapunta. Sakit daw ng papa niya. Hindi po sinabi ang tungkol sa mga bata. Sinabi ko, isa lang daw ang ipinanganak. Malusog daw. Hindi ko sinabi ang tungkol sa kambal. Hindi nila kailangang malaman. Tahimik na sabi ni Erica. Nakakaawa naman. Ano ang nakakaawa? Ang mga magulang ni Maya. Nawalan ng anak at hindi alam na may isa pang apo. Nakakaawa.
Iyan ang nangyari dahil hindi niya pinalaki ng maayos ang anak niya. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat kinontrol ni Maya si Ken. Hindi niya napanatili ang puso ng kanyang asawa, hindi kumikita, at walang silbi. Di ba? Sumigaw ang kamalayan ni Maya. Walang silbi? Ako? Nagtrabaho siya sa convenience store, sa eatery, bilang tagalinis. Sa bawat pagkakataon na humingi ang ina-in-law niya ng pera, sa bawat pagkakataon na sinabi nitong bayaran ang utang ng asawa niya, nagtrabaho siya kahit buntis, ngunit walang nakakaalam, walang pakialam. Anyway, tapos na ang lahat. Kinuha ni Elena ang bag. Mauna na ako. Ikaw, lumabas ka ng medyo matagal. Opo. Umalis si Elena. Naiwan si Erica mag-isa. Lumapit siya sa kama. Naamoy ni Maya ang pabango nito. Matamis at matapang na amoy. Ang amoy na gusto ni Ken. Hinawakan ni Erica ang kamay ni Maya. Malamig na kamay. Patawad, Maya, bulong ni Erica. Pero mahal ko si Ken. Mas higit kaysa sa iyo. Nanginig ang kanyang kamay. Mabait ka. Masyado kang mabait. Iyan ang problema. Bumuntong hininga si Erica. Hindi hinahanap ni Ken ang mabait na babae. Iba ang hinahanap niya. Humina ang boses niya. At kaya ko itong ibigay. Ang bagay na hindi mo naibigay. Ano? Gusto malaman ni Maya. Ano ang hindi niya naibigay? Anyway, binitawan ni Erica ang kamay. Ako na ang magpapalaki kay Nami. Huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala. Kinuha niya ang kanyang anak, ang kanyang dugot laman. Paalam, Maya. Lumayo ang mga yabag ni Erica. Bumukas at sumara ang pinto. Muling mag-isa. Gusto ni Maya umiyak, ngunit walang lumabas na luha. Nang gabing iyon, sa isang maliit na apartment sa Maynila, ang mga magulang ni Maria Maya de la Cruz, si Mang Tonyo at Aling Nena de la Cruz, ay nakaupo sa maliit na mesa. Kumain na tayo, sabi ni Aling Nena. Ngunit hindi kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang chopsticks. Tonyo, mahinang tawag ni Aling Nena. Patay na ba talaga si Maya? Pula ang mga mata ni Mang Tonyo. Sinabi ng ospital, di ba? Kahit ganoon, gusto kong pumunta. Hindi maganda ang pakiramdam mo, di ba? Ano ang sabi ng doktor? Huwag gumalaw. Mahina ang puso ni Mang Tonyo. Dinala na rin siya sa ospital noon, pero anak natin siya. Nanginig ang boses ni Aling Nena. Patawad na hindi ako makapunta. Yumuko, si Mang Tonyo. Kung mas malakas lang ako, kung mas may pera lang ako, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, pinakasalan ko ang anak ko sa ganoong pamilya. Nanginig ang kanyang kamao. Simula pa lang, kakaiba na ang pamilyang iyon, sabi ni Aling Nena. Hindi man lang nagkaroon ng maayos na kasal, hindi tumanggap ng dote, at pinagtrabaho lang si Maya. Dapat pinigilan ko siya. Sabi ng anak mo, masaya siya, mahal niya raw si Ken. Ngumiti si Mang Tonyo ng mapait. Ano ang pag-ibig? Makakabusog ba iyan? Makakagawa ba iyan ng bubong? Patawad. Na-excite lang ako. Malalim na huminga si Mang Tonyo. Gusto ko lang sanang makita ang apo ko. Magpapadala raw ng litrato ang hipag mo. Ano ang litrato? Kailangan makita ng personal. Kapag mas malakas na ako, pupunta tayo. Oo nga. Ngunit alam nilang dalawa, malamang ay hindi sila makakapunta. At kahit pumunta man sila, hindi nila malalaman ang totoo. Kung ano ang nangyari sa kanilang anak, na may dalawa silang apo, at isa sa kanila ay ibebenta. Wala. Hating gabi, nagbabantay ang nurse sa ICU. Sinuri niya ang bawat pasyente. Dumaan siya sa kama ni Maya. Tiningnan ang monitor. At tumigil. Kakaiba. Ang tibok ng puso ni Maya ay mas mabilis kaysa dati. Bahagya. Ngunit malinaw. Stress? Bulong ng nurse. Nararamdaman ba ng isang gulay ang stress? Isinulat niya sa records sheet at umalis. Ngunit hindi niya alam. Dahan-dahan, napakabagal, ang kamalayan ni Maya ay nagsisimulang magising dahil sa galit, dahil sa kalungkutan, at higit sa lahat dahil sa paghihiganti. 10 araw. Sa whiteboard sa pasilyo ng ICU, nakasulat ang petsa, Maria de la Cruz. Araw 10. Kondisyon, comatose pagkatapos manganak. At nagsimula ang countdown. Kailangan ko po kayong makausap, pamilya. Tinawag ng attending physician na si Dr. Marco Santos si Elena at Ken sa consultation room. Isang maliit na silid, isang mesa, 4 na upuan, at mga dingding na walang bintana.
Hindi po bumubuti ang kalagayan ng pasyente. Ibinuka ni Dr. Santos ang chart. Hindi rin maganda ang resulta ng tests. Wala rin po siyang spontaneous breathing. Kung gayon, nanginig ang boses ni Ken. Maaari po nating isipin na halos wala na siyang pag-asa na magising. Sumandal si Elena. Doktor, diretsahan po kayong magsabi. Hindi po kami umaasa sa himala. Bumuntong hininga si Dr. Santos. Sa kasalukuyang kondisyon, malapit na po sa brain death. Brain dead? Opo. Hindi po kumpletong brain death, ngunit napakalimitado po ng function ng utak. Kung gayon, hanggang kailan ganito? Tanong ni Elena. Nag-atubili si Dr. Santos ng ilang sandali. Legal po, ang pamilya ang makakapagpasya. Pagpapasya, kung tatanggalin po ang life support. Kumalat ang katahimikan. Mabigat, mahabang katahimikan. Gaano po katagal kailangan naming maghintay? Tanong ni Elena. Karaniwan po. Naghihintay kami ng mga 1 buwan. Kung walang pagbabago, hanggang noon. 1 buwan, ibig sabihin, ay 20 araw mula ngayon, tama? Opo. Tiningnan ni Elena si Ken. Ano sa tingin mo? Hindi makasagot si Ken. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko po alam. Isipin mo, masaya ba siya na nakahiga lang dito? Hindi ba mas mabuti na ipahinga na lang siya? Namagitan si Dr. Santos. Pag-isipan niyo po ng mabuti. Kayo po ang magpapasya. Naiintindihan. Tumayo si Elena. Babalik kami pagkatapos ng 20 araw. Lumabas sina Elena at Ken sa pasilyo. Ma, mahinang tawag ni Ken. Mama, talaga bang okay ito? Huminto si Elena. Diretso niyang tiningnan ang kanyang anak. Ano ang okay? Ang pabayaan si Maya? Hindi siya pinapabayaan. Malamig ang boses ni Elena. Pagpapalaya. Para kay Maya at para sa atin. Pero ano, ikaw ang mag-aasikaso? Mabubuhay ka ba ng buong buhay mo na nag-aalaga ng isang gulay? Yumuko si Ken. Ano ang sabi ni Erica? Tanong ni Elena. Sabi ni Erica, susundin niya raw ang sasabihin mo. Mas realistic si Erica. Ipinalibot ni Elena ang kamay sa balikat ni Ken. Huwag kang maging inosente. Hindi mabait ang mundo sa mga inosente. Opo. 20 araw, ayusin mo na ang damdamin mo hanggang noon. Umalis si Elena. Nanatili si Ken sa lugar. Tiningnan niya ang pinto ng ICU sa dulo ng pasilyo. Sa loob nito, nakahiga si Maya. Ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng minsan niyang ipinangako ng kinabukasan. Ngunit ngayon, ang babaeng naging pasanin. Patawad, mahinang bulong niya. Ngunit ang paghingi ng tawad ay hindi taos-puso. Ugali lang, sa parehong oras, sa NICU. Nakatayo si Nurse Fe Mendoza sa harap ng 2 incubator, A at B. Namide Guzman at ang sanggol na walang pangalan. Swerte mo, bulong ni Fe. Ang 2 sanggol ay malusog. Dumami na ang timbang, nawala na ang jaundice, at malakas na umiinom ng gatas. Lalo na ang sanggol na walang pangalan, mas malakas. Kakaiba iyon para kay Fe. Sa una, mas malakas si A. Mas malaki, mas malakas umiyak, at mas aktibo. Ngunit sa nakalipas na ilang araw, nahabol ni B. Hindi, nalagpasan niya. Gusto mong lumaban, di ba? Bumulong si Fe habang tinitingnan si B. Gusto mong mabuhay. Bumukas ang pinto. Pumasok ang batang nurse. Ma'am Fe, narinig mo ba? Ano? Si Maria de la Cruz, tatanggalin na raw ang life support pagkatapos ng 20 araw. Nanigas ang mukha ni Fe. Talaga? Opo. Diretso kong narinig mula sa doktor. Pumayag daw ang pamilya. Walang nasabi si Fe. Kung gayon, ano ang mangyayari sa mga batang ito? Itinuro ng batang nurse ang mga incubator. Pupunta sila sa ampunan, siguro. Hindi, yung nakaregister lang. Yung isa, ang walang pangalan. Inangat ng batang nurse ang balikat. Siguro ipa-adopt. Naintindihan ni Fe. Anong klaseng adoption? Ha? Wala. Sabi niya. Umalis ang batang nurse. Muling tiningnan ni Faye si B. Maliit na kamao ang mahigpit na nakakuyom. Parang lumalaban. Huwag kang sumuko, bulong ni Faye. Hindi pa tapos. Lumipas ang 20 araw. Dahan-dahan, kasama ang sakit. Pakiramdam ni Maya ay magpakailanman. Araw-araw, narinig niya ang kanilang pagbisita. Ang malamig na boses ni Elena, ang nanginginig na pagbuntong hininga ni Ken,
ang huwad na pag-aliw ni Erica, at ang mga ulat ng mga doktor. Walang pagbabago. Pareho ang brainwaves. Walang spontaneous reaction. Ngunit hindi nila alam. Nagsisimulang magising ang kamalayan ni Maya. Palaging nagiging malinaw. Palaging nagiging matindi. Naisip niya. Nagplano siya. At higit sa lahat, naaalala niya ang lahat ng pag-uusap, ang lahat ng plano, ang lahat ng pagtataksil. 17 araw, naramdaman ni Maya. May nagbago, daliri. Ang daliri sa kanang kamay niya ay gumalaw. Bahagya, halos hindi nakikita, ngunit tiyak na gumalaw. Sumiklab ang pag-asa. Nag-concentrate si Maya. Muling, daliri. Gumalaw. Isang bahagyang panginginig. Muling gumalaw. Kaya ko. 28 araw, dumaan si Faye sa ICU at tumigil, may kakaiba. Ang monitor ni Maya. Ang tibok ng puso ay mas mabilis kaysa dati. Kakaiba, bulong niya. Lumapit siya. Tiningnan ang mukha ni Maya at huminga ng malalim. Gumagalaw ang mga takip mata. Bahagya lang, ngunit malinaw. Maya, hinawakan ni Faye ang kamay ni Maya. Malamig. Maya, naririnig mo ba ako? Walang reaksyon. Kaya mo bang igalaw ang daliri mo? Subukan mong igalaw kung naririnig mo ako. Naghintay si Faye. 10 segundo, 20 segundo, at isang mahinang presyon. Hinawakan ng daliri ang kamay ni Faye. Ano? Pinindot ni Faye ang nurse call. Doktor, bilisan niyo po. Tumakbo ang mga yabag. Pumasok si Dr. Santos. Ano ang nangyari? Nag-react po ang pasyente. Ano? Dali-daling lumapit si Dr. Santos kay Maya, kinuha ang penlight, binuksan ang takip ng mata, inilawan, kumipot ang pupil. May pupil reaction. Hinawakan nito ang kamay ni Maya. Maya, naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo ako, subukan mong hawakan ang kamay ko. Pagkatapos ng ilang sandali, presyon, isang malinaw na presyon. Imposible. Tiningnan ni Dr. Santos si Faye. Kailan pa? Ngayon lang po. Pagdaan ko. Nakita ko sa monitor. Maghanda para sa comprehensive check-up. Ngayon na, tumakbo ang mga nurse. Narinig ni Maya ang lahat ng tunog na iyon. Naunawaan niya, dumating na ang oras. Matatapos na ang countdown, ngunit ngayon may pagkakataon na rin siya. Isang pagkakataon upang lumaban, upang sabihin ang katotohanan, upang pigilan sila. Konti pa. Ang kanyang daliri ay muling gumalaw. Ngayon, mas malakas. Tumawag si Elena. Opo. Ano? Nanlamig ang kanyang mukha. Nagpakita ng reaksyon? Nanginig ang kamay na humahawak sa telepono. Naiintindihan ko. Pupunta na ako. Binaba ang telepono. Tumayo siya. Matagal. At tumawag sa ibang numero. Ako ito. Sandaling katahimikan. Nagkaroon ng problema. Isa pang katahimikan. Nagigising na si Maya. Nanginig ang boses nito sa unang pagkakataon dahil sa takot. Kailangan nating bilisan ang plano. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Nagsimulang umulan, tulad ng ilang araw na ang nakalipas. Bukas, gawin natin bukas. Binaba ang telepono. Countdown. Isang araw na lang ang natitira. 5:00 ng umaga. Idinilat ni Maria de la Cruz ang kanyang mga mata. Hindi ito kumpleto. Mabigat ang mga talukap. Parang gawa sa tingga. Ngunit mula sa puwang, pumasok ang ilaw. Malabo, matinding ilaw, fluorescent yun. Sumabog ang kagalakan na makakita. Halos isang buwan siyang nakakulong sa kadiliman. Ngayon, muling nakita ang mundo. Dahan-dahan, kasama ang sakit, pinalawak niya ang kanyang paningin. Kisame, puting kisame, mga tiles na may mancha, fluorescent lamps. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang ulo. Hindi gumalaw ang kanyang leeg. Ang mga kalamnan ay matigas tulad ng bato dahil sa 29 na araw na hindi niya ito ginamit, ngunit gumalaw ang kanyang mga mata. Sa kaliwa, nakita niya ang monitor. Sumasayaw ang mga berdeng linya, tibok ng puso, oxygen saturation, presyon ng dugo. Sa kanan, bintana. Kalahati lang ang kurtina, madilim pa sa labas. Ngunit mula sa gilid ng horizon, nagsimulang kumalat ang ilaw, madaling araw. Ang madaling araw ng huling araw. Iginawi ni Maya ang kanyang mga daliri. Mas madali kaysa kahapon, hintuturo, gitnang daliri, palasingsingan.
Isa-isa, kaya ko, makakabangon ako. Sinubukan niya rin ang mga daliri sa paa. Gumalaw, bahagya lang. Ang mga paa, ang mga braso, hindi pa gumagalaw. Ngunit oras lang ang problema. Bumukas ang pinto. Pumasok ang nurse sa shift. Isang batang babae. Unang beses nakita ni Maya. Nagulat ang nurse at tumigil. "Nagising ka na po?" Gusto ni Maya sumagot. Ngunit walang lumabas na boses. Dahil matagal na hindi niya ginamit ang kanyang lalamunan, lumapit ang nurse. "Ma'am Maya, nakikita mo po ba ako?" Kumurap si Maya. Dahan-dahan at sadyang, "Diyos ko, doktor." Tumakbo ang nurse sa pasilyo. Lumayo ang mga yabag. Naiwan si Maya mag-isa. Tiningnan niya ang kisame. Ngayon sila darating. Naalala niya. Ang huling pagbisita ni Elena. Ang malamig na boses. "Pagkatapos ng 20 araw, kailangan na nating magpasya at ang tawag kagabi. Kailangan nating bilisan ang plano. Bukas, gawin natin bukas." Ano ang gagawin nila? Alam ni Maya. Ang kanyang mga sanggol. Ibebenta nila si B. Paano? 8:00 ng umaga, umupo si Dr. Marco Santos sa tabi ng kama ni Maya. Nakakagulat na paggaling, sabi niya. Mabilis na tumaas ang brainwave activity. Bumabalik na rin ang muscle response. Tiningnan siya ni Maya. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig. Lumabas ang boses. Isang maliit, garalgal na boses. "Dahan-dahan po, mahina pa po ang katawan niyo." Nagdala si Dr. Santos ng tubig. Idinikit niya ang straw sa labi ni Maya. "Konting-konti lang po." Sumipsip si Maya. Dumaloy ang tubig sa kanyang lalamunan, malamig at matamis. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Sinubukan niya muli. "Ang mga sanggol, huwag po kayong mag-alala. Malusog po sila, babae." Nami de Guzman, 2 po. Nawala ang ngiti ni Dr. Santos. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "Kambal, 2. Oo. Sa una ganoon din ang akala namin. Pero kinumpirma, 1 lang." "Mali po." Lumakas ang boses ni Maya. "2 sila, narinig ko." 2 beses umiyak. Nagpakita ng pagkadismaya si Dr. Santos. "Ma'am Maya, nalilito po siguro kayo. Matagal na po kayong walang kamalayan. Maaaring magulo ang alaala nyo." "Mali po." Sumigaw si Maya. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang lalamunan. "2 sila. Ang aking mga anak, kumalma po kayo. Bumibilis ang tibok ng puso nyo. Maniwala kayo sa akin." Dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Maya. Sa unang pagkakataon, umagos ang luha, mainit, maalat na luha. "Pakiusap, kumpirmahin niyo po." "NICU, B. Sanggol na De La Cruz B." Huminto si Dr. Santos. "B, opo. Pakiusap." Tinawag ni Dr. Santos ang isang nurse. "Ilan po ang sanggol ni De La Cruz sa NIQ?" Kinumpirma ng nurse. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang sagot. 2 po. A at B. Nanigas ang mukha ni Dr. Santos. 2? Bakit hindi niyo po sa akin inulat? Narinig lang namin na 1 lang ang nakaregister." Tiningnan ni Dr. Santos si Maya. Ibang tingin. "Sandali lang po." Umalis siya. NICU. Nakatayo si Dr. Santos sa harap ng 2 incubator. Katabi niya si Fe Mendoza. "Ano po ito?" tanong ni Dr. Santos. "Kambal po." Tahimik na sagot ni Fe. "Bakit hindi niyo po inulat?" "Inulat ko po. Hindi po sa inyo, pero sa aking boss." "Ano ang sabi ng boss?" "Problema raw ng pamilya, huwag kaming makialam." Sinuri ni Dr. Santos ang mga chart. Nami de Guzman, anak ni Maria de la Cruz. Nakaregister. Sanggol na De La Cruz B. Ina, Maria de la Cruz. Hindi nakaregister. Diyos ko. Sunod-sunod niyang tiningnan ang 2 sanggol. Magkamukha. Ganap na magkamukha. Identical twins. Bakit 1 lang ang nirehistro? Iyan din ang ipinagtataka ko, sabi ni Fe. Kaya patuloy ko silang tinitingnan. Ano ang tinitingnan mo? May mga kakaibang tao ang dumating. Ilang araw na ang nakalipas. Para tingnan si B. Sino? Hindi ko kilala. Mag-asawang nasa gitnang edad. Tiningnan nila ang sanggol na parang tinitimbang. Nanlamig ang mukha ni Dr. Santos. Imposible. Sinabi raw na para sa adoption, pero walang papeles. Para lang daw silang titingin. Gagawin daw sa susunod. Ngayon,
Tiningnan ni Fe ang relo. 10:00 ng umaga, kinuha ni Dr. Santos ang kanyang cellphone. Kailangan kong kontakin ng pulis. May ebidensya ka ba? Wala po, pero kung wala, hindi natin sila mapipigilan, sabi ni Fe. Legal, hindi umiral si B dahil hindi siya nakaregister. Ngunit ito ay malinaw na. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. Sa likod niya, isang mag-asawang nasa gitnang edad. Magandang araw. Masiglang ngumiti si Elena. Nauna po kayo sa oras ng appointment. Pinutol sila ni Dr. Santos. Sino po kayo? Kamag-anak po. Para tingnan ang sanggol. Kamag-anak? Sinuri ni Dr. Santos ang records. Wala po kaming record ng pagbisita ng kamag-anak dito. Nawala ang ngiti ni Elena. Bakit kailangan ng record? Apo ko naman. Alam niyo po ba na may dalawa kayong apo? Katahimikan. Mahaba, malamig na katahimikan. Ano? Humina ang boses ni Elena. Nanganak po si Maria de la Cruz ng Kambal, ngunit isa lang ang nirehistro niyo. Bakit po? Iyon ay. Huminto si Elena. Umurong ang mag-asawang nasa gitnang edad. Uuwi na po kami, mahinang sabi ng lalaki. Sandali lang po, tawag ni Dr. Santos sa kanila. Maaari po bang pakita ang inyong mga ID? Bakit po? Para sa verification procedure. Wala naman po kaming ginagawa. Kung ganoon, hindi naman po siguro mahirap ipakita ang ID nyo. Tiningnan ng lalaki at babae ang isa't isa. At tumalikod, tumakbo. Pigilan sila, sigaw ni Dr. Santos. Nahuli sila ng security guard sa pasilyo. Nagkagulo. At sa gitna ng kaguluhan, tahimik na umurong si Elena. Walang nakakaalam. 11:00 ng umaga, dumating ang pulis. Ang mag-asawang nasa gitnang edad ay sinuri. Mga broker po sila ng illegal adoption, sabi ng pulis kay Dr. Santos. Nakalista na po sila sa wanted list. Ang mga sanggol ay protektado. Dahil nagbalik kamalayan ang biological mother, ibabalik po sila sa kanya. Dalawa po? Opo, siyempre, kambal sila. Bumuntong hininga si Dr. Santos. Si Elena de Guzman, nakatakas, hinahanap pa rin, ICU. Tiningnan ni Maya ang kisame. Patuloy na dumadaloy ang luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kalungkutan, kundi ginhawa. Ang kanyang mga anak, parehong ligtas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Fe. Ma'am Maya, mahina niyang tawag. Okay na po, ligtas na po sila. Tiningnan siya ni Maya. Ligtas na ang mga sanggol. Parehong protektado ng pulis. Maraming salamat. Hindi. Dapat mas maaga akong kumilos. Hinawakan ni Fe ang kamay ni Maya. Pero tapos na. Tapos na ang lahat. Umiling si Maya. Mahina, ngunit malinaw. Hindi pa, ang asawa ko. Ang babaeng iyon. Lumakas ang boses ni Maya. Narinig ko lahat ng sinabi nila. Lahat. Lumaki ang mga mata ni Fe. Lahat? Opo, naaalala ko lahat. Diretso ang tingin ni Maya kay Fe. Pagkatapos ng 29 na araw, sa wakas, ay nakakita siya ng isang tao ng maayos at sa kanyang mga mata, wala ng takot, galit lang, at determinasyon. Magpapatotoo ako, sabi ni Maya. Sasabihin ko lahat. Pero ang ebidensya, ako ang ebidensya. Gumalaw ang daliri ni Maya, mas malakas. Buhay ako, narinig ko lahat. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at hinding-hindi ko sila patatawarin. 29 araw, ang babaeng inakalang patay ay muling nabuhay at ang totoong labanan ay nagsimula na. Pagkatapos ng 3 araw, sa interrogation room ng Manila South Police Station. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent, nakalagay ang isang mahabang mesa. Sa isang tabi, nakaupo ang 2 pulis. Sa kabilang tabi, nakaupo si Maria de la Cruz sa wheelchair. Mahina pa rin siya. Maputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Ngunit iba ang tingin. Hindi na iyon tingin ng biktima. Handa ka na ba? Tanong ni Det. Corpus. Tumango si Maya. Opo, dahan-dahan lang. Magpahinga ka kung mahirapan ka. Okay lang po. Mahina. Ngunit buo ang boses ni Maya. Binuksan ni Det. Corpus ang recorder. Ma'am Maria de la Cruz. Pakikwento po ang mga narinig nyo mula sa araw ng panganganak hanggang sa pagbalik ng inyong kamalayan. Malalim na huminga si Maya at nagsimulang magsalita. Pagkatapos kong manganak, idineklara akong patay.
pero buhay ako. Nakakarinig, nakakaramdam, nakakaintindi ako. Hindi lang ako makagalaw. Ano ang unang pag-uusap na narinig mo? Ang pag-uusap po ng aking ina-in-law, si Elena de Guzman, at ng nurse. Tinatanong ni Elena ang kalagayan ko. Hindi siya nalulungkot. Nagtatanong lang siya tungkol sa schedule ng pagproseso ng papeles. Nanginig ang kamay ni Maya. Pagkatapos po, dumating ang asawa ko, si Kenneth de Guzman, at si Erica rin. Sino po si Erica? Kabit po ng asawa ko. Kumalat ang katahimikan. Ipagpatuloy po. Pinag-usapan po nila ang insurance sa tabi ko. 12 milyong piso. Paano hatiin? Kailan lalabas? Nanginig ang boses ni Maya at sinabi po ni Elena kung magising si Maya. Nagtanong po si Ken kung magising siya, ano ang gagawin natin? Tapos po, sumagot si Elena. Sabi niya, hindi mangyayari iyon. Sinabi ng doktor na may malubhang pinsala sa utak. Isinulat ni Det Corpus ang notes. Narinig niyo rin po ba ang pag-uusap tungkol sa mga sanggol? Opo. Dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Maya. Alam po nila mula sa simula na kambal sila. Hindi po sila nagulat nang sabihin ng doktor. Paano mo nalaman? Walang reaksyon? Karaniwan, magugulat ang mga magulang. Kambal! Pero katahimikan lang. At tinanong ni Elena, pareho bang malusog? At pagkatapos po, nagpasya sila na isa lang ang ire-register at ang isa ay ibebenta. Napaos ang boses ni Maya. Sa halagang 3 milyong piso, ang aking anak, ang aking dugot laman. Nagtinginan ng mga pulis. May naaalala pa po ba kayong mas detalyadong pag-uusap? Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Umaapaw ang mga alaala, masyadong malinaw. Sa ikatlong araw, dumating si Erica, kasama si Elena. Pinag-usapan po nila ang pangalan sa tabi ng kama ko. Pangalan? Nami de Guzman. Pangalan po na ibinigay ni Erica. Pinuri po ni Elena. Magandang pangalan daw. At nagtanong po si Erica, kung may magtanong, pwede ko bang sabihin na ako ang nagbigay? Idinilat ni Maya ang kanyang mga mata. Sumagot po si Elena, gawin mo, magiging ina ka na. Ano po ang naramdaman nyo nang marinig nyo na ang kabit ng inyong asawa ang nagbigay ng pangalan sa inyong anak? Hindi makasagot si Maya. Lumuluha lang siya, inabot ni Det Corpus ang isang baso ng tubig. Magpahinga po kayo. Dahan-dahan lang. Uminom si Maya. Nanginginig ang kamay niya, kaya tumapon ang tubig. Okay lang po. Kaya ko pa. May iba pa po bang pag-uusap? Pagkatapos po ng mga 10 araw, pinag-usapan ni Elena at Ken ang doktor tungkol sa life support. Ano ang sabi nila? Sabi po ng doktor, pagkatapos ng 1 buwan, kailangan na nilang magpasya. Hindi nag-atubili si Elena. Agad siyang sumagot ng naiintindihan. Lumakas ang boses ni Maya, parang naghihintay na siya. Ang reaksyon po ni Kenneth de Guzman ay nag-atubili. Sa una, nagtanong siya, talaga bang okay ito? Pero pinilit po siya ni Elena. Sabi niya, ano? Mabubuhay ka ba ng buong buhay mo na nag-aalaga ng isang gulay? Ano? Ang sabi ni Erica. Mas realistic si Erica. Itinigil ni Det Corpus ang ballpen. Direkta niyang sinabi ang pangalan ni Erica. Tama? Opo. Maraming beses. May iba pa po bang saksi na nakarinig ng pag-uusap na iyon noon? Wala po. Maingat sila. Laging nakasara ang pinto kapag nag-uusap. Kapag wala lang ang mga NARS, bumuntong hininga si Det Corpus. Kung gayon, may ebidensya ka? Pinutol ni Maya ang salita. Ano po? Security camera. Nagulat ang mga pulis. May camera po sa silid ng pasyente? Sa pasilyo po. Pero nire-record din ang audio. Kinumpirma ko po. Paano? Si Nars Fe Mendoza ang nagsabi sa akin. Siya po ang nagkumpirma sa security room. Nagmamadaling tumawag si Det Corpus, security team ng Ospital ng Maynila. I-secure niyo po ang footage ng security camera sa pasilyo ng ICU. Opo, emergency. Binaba niya ang telepono at tiningnan si Maya. Iba pang ebidensya? Nagatubili si Maya ng ilang sandali. Ang cellphone ko. Cellphone mo? Bago po ako manganak, may kakaiba na akong nararamdaman. Ano ang kakaiba? Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Nagbalik ang alaala. 1 buwan na ang nakalipas, 8 buwan siyang buntis.
Nililinis ni Maya ang opisina ni Ken. Utos iyon ni Elena. Binuksan niya ang drawer ng mesa. Puno iyon ng mga papeles. Isa sa mga ito ang pumukaw ng kanyang pansin. Life Insurance Policy. Insured, Maria de la Cruz. Beneficiary, Kenneth de Guzman. Insurance amount, 12 milyong piso. Date of enrollment, 2 buwan na ang nakalipas. Nanginig ang kamay ni Maya. Bakit sa pangalan ko? Wala siyang naalalang nag-enroll. Wala siyang naalalang pumirma, ngunit may pirma niya sa papeles. Peking pirma. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Maya. May kakaiba. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang litrato. Lahat ng papeles. At binuksan ang recording app. Laging naka-on para sa anumang mangyari. Nasaan po ang cellphone na iyon? Nagmamadaling tanong ni Det. Corpus, nasa imbakan po ng ospital. Kasama raw po ng mga damit ko. I-secure natin ngayon na. Muling tumawag si Det. Corpus. Nagpatuloy si Maya. At may mga mensahe rin po. Mensahe mula kanino? Mula kay Ken. At kay Erica rin. Direkta ka pong nakikipag-usap kay Erica? Opo. Ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap ako ng kahina-hinalang mensahe. Aksidenteng naipadala sa akin mula sa cellphone ni Ken. Ano ang nilalaman? Patawad na hindi tayo magkikita ngayong gabi. Gusto kitang makita. Nanginig ang boses ni Maya. Nalaman ko ang numero ni Erica at nagpadala ako ng mensahe. Ano ang relasyon niya sa asawa ko? Sa una, itinanggi ni Erica. Pero nang patuloy akong magtanong, sumagot siya, patawad. Pero mahal ako ni Ken. Ikaw ay tungkulin lang. Kumalat ang katahimikan. Nakatago pa rin po ba ang mensahe na iyon? Opo. Hindi ko binura. Tinago ko bilang ebidensya. Tumango si Det. Corpus. Magaling. Kung gayon, mula ngayon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isa pang pulis. Inaresto na po si Elena de Guzman. Saan? Sa Ninoy Aquino International Airport. Susubukan po siyang sumakay ng eroplano papuntang China. Hindi pa po nahahanap si Kenneth de Guzman. Ganito rin po si Erica Salazar. Tiningnan ni Det. Corpus si Maya. Saan po sa tingin niyo sila naroroon? Naisip ni Maya. Sa apartment po ni Erica. Nasa Maynila po. Alam mo ang address? Opo. Sinabi ni Maya ang address. Nagmamadaling umalis ang pulis. Hinawakan ni Det. Corpus ang kamay ni Maya. Salamat po sa inyong katapangan. Gusto ko lang po ibalik ang aking mga anak. Maibabalik po sila. Ipinapangako ko. Pagkatapos ng 2 oras, sa harap ng isang apartment sa Maynila, kinatok ng pulis ang pinto. Pulis ito. Buksan ang pinto. Narinig ang ingay mula sa loob. Nagmamadaling mga yabag. Takbo sa likod. Tumakbo ang mga pulis. Sa fire exit, nahuli si Ken at Erica. May dalang malaking bag si Ken. Ano ang laman ng bag? Binuksan ng pulis ang bag. Puno iyon ng pera. Saan niyo nakuha ang perang ito? Hindi sumagot si Ken. Nagsimulang umiyak si Erica. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ano ang hindi mo alam? Nakambal sila. Naibebenta nila. Ako lang. Ano? Sumara ang bibig ni Erica. Ikinabit ng pulis ang posas. Kenneth de Guzman, Erica Salazar, inaaresto namin kayo sa kasong pandaraya, pamemeke ng dokumento at attempted child trafficking. Yumuko si Ken. Patuloy na umiyak si Erica, ngunit walang naawa sa kanila. Nang gabing iyon, sa ospital, nakatayo si Maya sa harap ng salamin ng NICU. Galing sa wheelchair, sa wakas ay tumayo siya ng buong hirap at sa nanginginig na mga paa, tiningnan ang 2 incubator. Nami de Guzman. At ngayon, ang pangalawang anak na babae na makakakuha ng pangalan, Ayana de la Cruz. Bumulong si Maya. Nami, Ayana, ang 2 niyang anak na babae, Nami at Ayana. Magningning tulad ng tag-araw at mahalaga tulad ng bahaghari ang lahat sa kanya. Dumaloy ang luha. Sa pagkakataong ito, luha ng kagalakan. Poprotektahan ka ni Mama. Idinikit ni Maya ang kanyang kamay sa salamin. Hinding-hindi ko nahahayaan na kunin ka ulit. Nakaligtas siya mula sa kamatayan, mula sa pagtataksil, mula sa kawalan ng pag-asa. At ngayon, lalaban siya para sa kanyang mga anak, para sa kanyang katotohanan, hanggang sa huli, pagkatapos ng 6 na buwan.
Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng korte sa Manila Regional Trial Court. Puno ang mga upuan ng manonood, mga reporter, mga taong nanonood, at ang pamilya ng magkabilang panig. Sa isang tabi, nakaupo si Maria de la Cruz. Katabi niya ang kanyang mga magulang, si Mang Tonyo at Aling Nena de la Cruz. Mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng kanilang anak. Sa kabilang tabi, nakaupo si Elena de Guzman, Kenneth de Guzman, at Erica Salazar. May posas pa rin. Magsisimula na po ang ikatlong pagdinig. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Mga nasasakdal, Elena de Guzman, Kenneth de Guzman, Erica Salazar, pakitayo po. Tumayo ang tatlo. Hindi na elegante si Elena. Magulo ang buhok at payat ang mukha. Ngunit nakataas pa rin ang kanyang ulo. Iba si Ken. Nalulumbay siya. Nakayuko ang kanyang mga balikat at laging nakatingin sa sahig ang kanyang mga mata. Umiiyak si Erica. Patuloy na umiiyak. Piskal, pakibigay po ang inyong huling argumento. Tumayo ang piskal, ginagalang na hukom. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pandaraya o pamemeke ng dokumento. Ang boses ng piskal ay umalingaw-ngaw sa korte. Ito ay isang krimen laban sa pinakamahina, isang bagong panganak na sanggol, at isang pagtataksil ng mga pinagkakatiwalaang tao. Ang pamilya, kinuha ng piskal ang mga dokumento. Ang nasasakdal na si Elena de Guzman ay nagtago ng katotohanan na buntis ang kanyang manugang ng kambal. Pinigilan niya ang ligtas na pagsusuri at pagkatapos manganak, sinubukan niyang ilegal na ibenta ang isa sa mga sanggol. Ang nasasakdal na si Kenneth de Guzman ay nagplano na putulin ang life support ng kanyang asawa habang siya ay comatose upang makakuha ng life insurance at kasama ang kanyang kabit. Nagplano silang hatiin ang pera. Ang nasasakdal na si Erica Salazar ay aktibong nakipagtulungan sa lahat ng prosesong ito. Bukod pa rito, pinangalanan niya ang anak ng biktima at nagplano na maging ina. Tiningnan ng piskal si Maya, ngunit isang bagay ang hindi nila alam. Kumalat ang katahimikan na narinig ni Maria de la Cruz ang lahat. Nagkagulo ang mga manonood. Ito ay halos imposible sa medikal. Ngunit si Maria de la Cruz ay nanatili ang kanyang kamalayan at naaalala niya. Ang lahat ng pag-uusap, ang lahat ng plano, ang lahat ng pagtataksil. Tiningnan ng piskal ang hukom. Hukom, ang kanilang pagkakasala ay planado at malisyoso. Tiningnan nila ang isang buhay bilang isang bagay para sa transaksyon at ang pamilya bilang paraan ng pagkakakitaan. Hinihiling ng piskal ang 7 taong pagkakakulong para sa nasasakdal na si Elena de Guzman, 5 taong pagkakakulong para kay Kenneth de Guzman, at 3 taong pagkakakulong para kay Erica Salazar. Umupo ang piskal. Abogado, pakibigay po ang inyong huling depensa. Tumayo ang abogado ni Elena. Hukom, mahal ng nasasakdal na si Elena ang kanyang manugang. Mahinang ngumiti ang ina ni Maya. Ngunit dahil sa hirap sa buhay, nagawa niya ang maling desisyon. Ang utang ng kanyang anak, ang pamumuhay sa ganoong sitwasyon. Abogado, pinutol ng hukom. Ang hirap ba sa buhay ay makakapagpatunay sa child trafficking? Hindi. Kung gayon, bigyan mo ng ibang depensa. Nag-atubili ang abogado, labis na nagsisisi ang nasasakdal. May ebidensya ka ba? Walang masabi ang abogado. Hindi kailanman humingi ng tawad si Elena sa buong pagdinig. Sumunod na tumayo ang abogado ni Ken. Ang nasasakdal na si Kenneth ay nasa ilalim ng impluensya ng kanyang ina. Hindi siya ang nanguna, ngunit ang beneficiary ng insurance ay ang nasasakdal na si Kenneth mismo, hindi ba? Tanong ng hukom. At ang desisyon na putulin ang life support ay desisyon din na dapat ginawa ng nasasakdal, hindi ba? Opo. Ngunit ang pag-aangkin na hindi siya ang nanguna ay mahirap tanggapin. Umupo din ang abogado ni Ken. Sa huli, ang abogado ni Erica. Ang nasasakdal na si Erica Salazar ay naloko ni Kenneth de Guzman. Hindi niya alam ang katotohanan na kambal sila at hindi niya alam na may iligal na transaksyon na nangyayari. Ang ebidensya ay ang pahayag ng nasasakdal. May iba pa bang ebidensya? Katahimikan. Bumuntong hininga ang hukom. May pahayag ba ang panig ng biktima? Opo, hukom. Tumayo si Maya. Natahimik ang korte. Dahan-dahang lumakad si Maya,
patungo sa witness stand. Mahina pa rin ang kanyang mga paa, ngunit lumakad siya mag-isa. Walang tulong, tumayo siya sa harap ng mikropono. Matagal na katahimikan ang kumalat at binuksan niya ang kanyang bibig. Patay ako, nanginig ang boses niya. Sa medikal, hindi. Pero para sa kanila, parang patay na ako. Kaya malaya silang nag-usap sa harap ko. Tiningnan ni Maya ang tatlong nasasakdal. Narinig ko ang mga boses na nagko-convert sa aking anak sa pera, ang mga boses na nagko-compute sa aking buhay sa petsa, ang mga boses na nagpapasa sa aking pwesto sa iba. Dumaloy ang luha mula sa kanyang mga mata, pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ano iyon? Malumanay na tanong ng hukom. Ang kawalan ng pakialam, napaos ang boses ni Maya. Nang ako ay buhay, walang sino man ang tumingin sa akin. Ang inainlo ko ay hindi ako tiningnan bilang manugang, kundi bilang manggagawa lang. Ang asawa ko ay hindi ako tiningnan bilang asawa, kundi bilang katrabaho lang. Kaya nang ako ay namatay, walang nalungkot. Kalkulasyon lang ang naroon. Gaano karami ang makukuha, paano hatiin. Narinig ang tunog ng pagluha mula sa mga manonood. Bumalik ako sa buhay para sa aking mga anak. Lumakas ang boses ni Maya. Ang kambal kong mga anak, Nami at Ayana. Halos silang paghiwalayin sa oras na sila ay ipanganak. Ang isa ay walang ina, ang isa ay walang pangalan. Diretso niyang tiningnan si Elena. Paano niyo nagawa iyon? Paano niyo naibenta ang isang bagong panganak na sanggol? Hindi sumagot si Elena. Tinalikuran lang niya ang mukha. Tiningnan ni Maya si Ken. Sinabi mong, mahal mo ako. Sinabi mong magkasama tayo habang buhay. Ngunit naghintay ka na mamatay ako. Hindi. Gusto mong mamatay ako. Nanginig ang balikat ni Ken. Patawad. Mahina niyang bulong. Patawad mo? Ngumiti si Maya. Isang mapait na ngiti. Narinig ko ang paghingi mo ng tawad. Pero hindi iyon taos-puso. Ugali lang iyon. Tiningnan niya si Erica. At ikaw, nagpadala ka sa akin ng mensahe. Mahal ako ni Ken. Ikaw ay tungkulin lang. Tama iyon, putol ni Maya. Tungkulin ako, para kay Ken, para kay Elena. Pero para sa aking mga anak, hindi. Para sa aking mga anak, ako ang ina, ang nag-iisang ina. At ang isang ina ay hindi nawawala. Lumakas ang boses niya. Sinubukan nila akong ilibing habang buhay. Pero nakalimutan nila na ang isang ina ay hinding-hindi sumusuko. Lumingalinga si Maya sa korte. Umupo siya. Tahimik ang korte ng ilang sandali at sinabi ng hukom, ang hatol ay ibibigay pagkatapos ng isang linggo. Isang linggo pagkatapos, binasa ang hatol. Elena de Guzman, 6 na taong pagkakakulong. Kenneth de Guzman, 4 na taong pagkakakulong. Erica Salazar, 2 taong pagkakakulong, 2 taong probation, at nawala ang karapatan sa pagiging magulang. Ang solong custody kina Nami at Ayana de la Cruz ay napunta kay Maria de la Cruz. Umalis si Maya sa korte. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Ang galing mo, anak, sabi ni Mang Tonyo. Tapos na po ito, umiling si Maya. Hindi pa, nagsisimula pa lang ito. Ano? Isang bagong buhay. Ako, si Nami, at si Ayana. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Pagkatapos ng 3 taon, sa paanan ng bundok makiling sa Batangas, sa isang maliit na bahay na may hardin, tumatakbo ang 2 babae, magkamukhang magkamukha, 4 na taong gulang. Mama! Mama! Sigaw ni Nami. Nakakita ako ng paru-paro. Lumabas si Maya. Ganap na siyang gumaling. Hindi. Higit pa sa gumaling, mas naging malakas siya. Dahan-dahan lang. Nami. Baka masaktan ang paru-paro. Opo. Binitawan ni Nami ang paru-paro. Tumakbo si Ayana kay Mama. Mama, gutom na ako. Oo. Naghanda na si Mama ng merienda. Hinawakan ni Maya ang kamay ng 2 anak. Pumasok sila sa bahay. Nasa mesa ang mga prutas at cookies. Sa dingding, nakasabit ang mga litrato. Si Maria de la Cruz at ang kanyang 2 anak. Kasama ang lolo't lola. Masasayang mukha. Mama, tanong ni Nami. Nasaan ang papa namin? Huminto si Maya sandali. Hinihintay niya ang tanong na ito. Nami, niyakap niya ang kanyang anak. Malayo ang papa. Hindi siya makakasama ni Mama at ninyo. Bakit po? Dahil may ginawa siyang masama.
Anong masama? Naisip ni Maya. Sasabihin ko kapag malaki na kayo. Ngayon, mahalaga na masaya tayong tatlo. Si Mama, si Nami, at si Ayana. Kung nandyan si Mama, okay na po, tanong ni Ayana. May luha sa mga mata ni Maya. Oo, kung nandyan si Mama, okay na. Niyakap niya ang dalawang anak. Hinding-hindi ko kayo iiwan, ipinapangako ko. Opo, ngumiti ang dalawang bata. Ngumiti rin si Maya. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana. Mainit, maliwanag na sikat ng araw. Ang ilaw ng isang bagong simula. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng mga bata, binuksan ni Maya ang kanyang diary at sumulat. Sinubukan nila akong ilibing, pero hindi nila alam na ako ay isang buto. Ang butong inilibing ay hindi namamatay. Sa halip, tumutubo. Mas malakas, mas maganda. Nakaligtas ako para sa aking mga anak. At ngayon, masaya kami. Hindi perpekto, ngunit totoo. Ang isang ina ay hindi nawawala. Hinding-hindi, inilapag niya ang ballpen at tiningnan ang labas ng bintana. Kumikinang ang mga bituin, hindi mabilang na mga bituin. Bawat isa ay may sariling ilaw. Kumikinang din si Maya ngayon. Sa sarili niyang ilaw, ang pagiging buhay, ang pagmamahal, at ang pagiging isang ina, iyan ang kanyang ilaw na hinding-hindi maglalaho. Ang kuwentong ito ay nagsimula sa trahedya ng isang babae, ngunit nagtatanong sa ating lahat. Sa sandaling pinaniwalaan natin na tapos na ang lahat, tahimik na humihinga ang katotohanan. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, sa katawan na hindi mo magalaw, at narinig mo ang lahat ng salita ng pagtataksil, ano kaya ang pinanghawakan mo upang makayanan? Galit kaya? Takot kaya? O pag-ibig kaya sa iyong mga anak na hindi mo pa nakikita? Ang buhay ay madalas na nagpipilit sa atin na pumili sa pinakamalupit na paraan. Mananahimik ka ba o sasabihin mo ang katotohanan, handang mawala ang lahat? Ang kuwentong ito ay nagtatanong, kapag nasaktan tayo sa pangalan ng pag-ibig, sa harap ng mga taong tinatawag nating pamilya, hanggang kailan mo kaya sila patatawarin at saan ka dapat huminto? Sa huli, may isang bagay na nananatili, na ang pag-ibig ay hindi kahinaan, kundi ang lakas ng loob na hinding-hindi sumusuko hanggang sa huli. Kung nahawakan ng kuwentong ito ang isang bahagi ng iyong puso, paki-like at i-share ang video na ito. At sabihin sa comments, anong desisyon ang gagawin mo? At nasaan ka ngayon habang pinapanood mo ang kuwentong ito?